Taon-taon binibilang natin yan o ng DOH dahil patuloy pong nadadagdagan nga yung bilang ng mga biktima ng paputok bago pa ang pagsalubong ng bagong taon. Sa datos po ng Department of Health, umaabot na po sa 140 ang kaso ng firecracker-related injuries mula December 21 hanggang 30. Mas mababa ito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon na nasa 182 cases. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi tataas. So kailangan po huwag na natin hayaang tumaas yung numbers. Karamihan sa mga biktima ay edad 5 hanggang 14. It says sa lahat mga bata talaga ang Kaya kanina may soundbite si DOH Secretary Ted Herbosa na susuportahan niya yung mga batas parang yung kung anumang panukalang batas na magiging stricter sa paggamit nitong nung mga paputok at saka nung mga pailaw na delikado. Susuportahan niya kasi parang tantamount to parang child abuse kasi karamihan doon ng mga nabibiktima ay mga bata. Yun yung kanyang soundbite kanina. Naabutan ba yung panahon na bawal ang paputok? Best time. Naabutan nyo? Naabutan ko. That was in the late 80s or early 90s na lift Dati talagang bawal. As in bawal. Nasaan ako sa police beat nung panggabi. Nanghuhuli yung mga lesbo ng ng mga paputok, kinukumpiska, tapos didistribute sa mga reporter. Oo, totoo. Ano kaya yun? pero nagkaroon nga ng time na bawal siya. Di ba sa time talagang completely bawal? Pero nung panahon na nagbalik tayo after EDSA, nagkaroon ulit, kaya nagkaroon tuloy ng kampanya si Flavier na dating DOH secretary. Actually, in fairness, ang effective nung campaign na yun kasi yun yung nakakatakot, yung pinapakita talaga nila sa TV yung mga putol-putol. Tapos diba? habang sa ospital, habang ginugupit-gupit yung mga buto, narinig mo yung lagatak ng exactly. ng cutter. Correct. Sigaw ng mga tao. Allowed. As in talagang hinihikayat pa ng DOH na talagang yung mga TV teams dati hanggang operating room nandun tayo. At saka wag i-blur. Walang para matakot yung mga tao. Natatandaan ko yung time na yun. Effective pero yun. ngayon parang nagbabalik tayo sa... Kung nakita po ninyo itsura ng kamay na naputukan ng 5-star. Ay, it's lang bunisa. Hindi, sorry, sa mga kumakain. I've seen better longganisas mo. Better longganisas. So parang it's more of giniling? Giniling kasi even yung pagkakagiling Ito lasog-lasog na may bahaging giniling, may bahaging longganisa. So longganisa na mali ang pagkaprito. Bahaging pinakbet. Yung parang mali ang pagkaprito na sumabog yung laman. Ganun, diba? Sorry sa mga kumakain. Alam It's namin a terrible 8:15. way to greet a new year without your digits. Baka dapat ulitin yung mga ganong klase ng kampanya. meron Para matakot yung mga parang naglalaro ng luces na gera-gera. May makakausap ka, tatakutin ka kasi handa na daw yung mga pamputol. Kasi total, kanina pang umaga nakatutok dyan si JC Cosico. Meron pong paalala talaga na mag-ingat, kung pipiliin na salubungin yung bagong taon sa paggamit ng mga paputok. Dahil nga po, sabi nga ni Jovi kanina, umakyat na sa 140 ang firecracker-related injury sa buong bansa. So hingi po tayo ng update mula kay JC Cosico. Hi, JC! Hi, good evening, Bok, Jovi, Ed Mase. Kanina nga tayo ay naandoon sa Amang Rodriguez Medical Center sa Marikina City, kung saan yun nga, sila ay all set na doon sa inaasahan nila na pagdagsa ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Doon nga pagpasok sa kanilang ER, may area kung saan nakapwesto na lahat ng mga panlinis ng sugat at gaya po ng mga binabanggit nyo kanina, yung mga instrumento na gagamitin doon sa mga malalang injury gaya po ng mga pamutol na bone ronger at bone saw. Pati yung kanilang minor operating room ay handa na rin para nga sa mga pasyente. As of kanina ay meron ng 2 na firecracker injuries dyan sa Amang Rodriguez. Yan po ay parehong menor de edad na nasa bugan ng Boga at 5-star, isang 16 years old at isang 11 years old. Kanina nabanggit ko, narinig ko rin tingin sa inyo na yun nga yung mga pamutol ang sinasabi sa atin noong resident nila na sa surgery ay karamihan nga doon sa kanilang mga inooperahan to the point na kailangan i-amputate, kailangan putulan ng bahagi ng katawan. Usually yan daw po ay yung mga nabibiktima
ng malalakas at illegal na mga paputok. Gaya po yan ng Plap, Goodbye Philippines at itong Super Lolo. So JC, kung base dun sa tala na nakuha mo, especially from DOH, gaano kadami pa yung mga sinasabi mo na gumamit ng mga illegal na paputok? Paano ba nangyaring meron pa rin sa market niyan? Hindi pa rin sila naghihigpit? Yes, Mase. Yung binanggit mo na data, 140, that came from 62 Sentinel sites. So, ibig sabihin, hindi pa po lahat yan ng mga ospital. So, possibly, talagang mataas pa itong bilang na ito, no, na isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Yung before yung sinasabi ng DOH, meron pa rin daw kasing mga ginagawa na pagbebenta online dito nga sa mga illegal na paputok. Pero yun nga ang sinasabi ng ahensya, legal man o hindi, bawal po itong paggamit or hindi po nila hinihikayat itong paggamit ng mga paputok. Kasi nga yung sinasabi ng ahensya, yung mga sinasabi ng mga tao na ito ay once a year lamang, ang sabi ng DOH, once a year ka lang din or once lamang in your life sa mapuputulan ng bahagi ng katawan at yan nga ay forever na, Mase. Pero pagka kinompare mo tong numero na to ng mga kaso ngayong taon at saka nung last year, paano natin siya i-describe? Taas ba? I mean, same period. Yes, Mase. Compared last year from December 21 to 30, itong 140 na ito ay lower. Kasi last year we have 182 cases. At kabilang doon sa mga nangungunang sanhi nitong firecracker injury, itong 5-star, Boga, Quitis, Plapla at Wessel bomb. Just to reiterate, yung pagbabawal no or yung reminder ng DOH doon sa pag-iwas sa paggamit ng paputok kasi based on their data, higit sa kalahati dito sa mga nabiktima, 78 out of the 140 ay mga menor de edad, ages 5 to 14. Maricel. Bok, may tanong lang dito, bakit nga maraming itlog parali sa ER? Actually, yan nga yung nandoon sa Quezon City General Hospital no when we went there the other day at saka nandyan din sa kanina sa Mang Rodriguez Medical Center. Yan daw kasi ay doon sa mga pasyente na makakalulon ng mga paputok gaya ng Watusi. So, kailangan daw kasi yan para mag-induce ng vomiting para isuka yung okay. nalulon na paputok. So it's to induce vomiting. It's not a treatment per se. Yes, Buk. Para daw mapasuka, mailuwa ng bata kung meron man silang nalululunan na paputok. Pero yun nga, ang reminder ng DOH sa mga parents, bantayang mabuti yung mga bata dahil nga daw talagang delikado pag sila yung na-expose dito nga sa mga paputok na ito, Buk. Mm-hmm. For those who don't know, Watusi, bata siguro, alam mo nila yung Watusi. Its ingredients include yellow phosphorus, potassium chlorate, potassium nitrate, and TNT, trinitrotoluene. Highly toxic ingestion can lead to painful death. Ouch. Kids die by Watusi after sucking on them or mistaking them for sweets. The yellow phosphorus is the most dangerous component of the Watusi. It may explode and rip apart the esophagus when ingested. Aray. So yan siguro yung yung kaya may itlog Para nga. kailangang Iluwa mo. suka. Oo, using yung itlog. Okay. Ako naman ang kakamusahin ko kay JC ay ang medical personnel, yung mga nurse, mga doctors, at saka yung mga kawani ng ospital. Sila ba'y handa na sa mga nabisita mo ng mga ospital para bukas? Kasi sila yung mga iistorbohin itong mga matitigas sa ulo. Yun na nga, no atin silang nakausap kanina, all set na nga doon sa mga ospital, lahat ng staff. Ang sinasabi nila, even nung Pasko, ay sila yung naka-duty. We spoke to some personnel sa East Avenue Medical Center. Yun nga, wala silang break. Both na Pasko and New Year ay sila yung naka-duty. Pero talagang ang pinaghahandaan nila, Jovi, is itong after nitong 12 midnight. Kasi nga, dyan nila ine-expect yung talagang buhos ng mga pasyente, mga bandang alauna, dyan po nila inaasahan yung mga yan. At maliban, siyempre,
doon sa mga mapuputokan ay yung ding road crash injuries ang binabantayan ng DOH, Jovi, kasi nga kabi-kabila yung mga inuman, kaya sabi nga ng DOH kung mag-iinom, drink responsibly at hanggat maaari wag nang uminom at wag nang lumabas ng bahay. Jovi. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, JC Cosico.